Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa lahat. Ngayong gabi ng Sunday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita na ating maririnig sa ating tagapagsalita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Ustad Abu Ziyad. At bilang pangbungad ng ating muhadara ngayong gabi ay nais pong simulan ng isa sa aking kaklase na nag-aaral sa Markaz Al-Falah li Ta'lim Al-Quran Al-Karim at bilang pagbungad na rin ng ating muhadara. Ating inaanyayahan ng aking kapatid na si Hafid Basam Tarusan. Falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Mashallah, barakallahu fiik ya Hafid Basam Tarusan. Tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Ustad Abu Ziyad. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tatalakayin ang pagpapasya sa kapwa Muslim. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa ating ustad na pinakapogi at ating president dito sa Pioneer Legacy. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala
Rasulil Karim, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po dito sa Pilipinas at magandang hapon naman sa ating mga minamahal na kapatid dyan sa Saudi Arabia. At sa anumang dako sa Qatar, Dammam, sa anumang dako naroon kayo, magandang hapon po at magandang araw. Ngayong sandaling ito, tayo ay muling nagsasama, hindi lamang upang makinig, kundi upang muling gisingin ang ating mga puso. Sapagkat ang ating tatalakayin ngayong gabi ay isang napakagandang paksa na bumabalot sa diwa ng pagmamahal, kabutihan at pagkakapatiran. Idkhalus surur alal muslim, ang pagpapasaya isang kapwa Muslim. Umaasa ako na ang ating live ay naririnig po ang ating boses. Mga kapatid, sa mundong puno ng lungkot, takot, at pagod, minsan, isang ngiti, isang salita ng pag-asa, o isang yakap ng kabutihan ay naging liwanag sa puso ng iba. Sabi nga nila, the smallest act of kindness can echo in someone's heart forever. At totoo yun. Dahil minsan, ang mga simpleng kabutihang ginagawa natin ay nagiging dahilan upang muling manumbalik ang sigla ng isang pusong sugatan o ng isang kaluluwang pagod sa pakikipaglaban. Ang pagpapasaya sa isang Muslim, ang pagpapasaya sa isang Muslim ay hindi lamang gawaing mabuti. Ito ay pagsamba. Dahil sa bawat ngiting nagbibigay, o di kay sa bawat ngiting na ibibigay natin, may gantimpala naghihintay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bring joy to a heart, and Allah will bring peace to yours. Kaya ngayong gabi at hapon, mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso. Damhin natin ang kahalagahan ng kabutihang hatid ng isang tunay na ngiti, ng isang mainit na pagbati at isang pusong handang magbigay ng saya sa iba. Sama-sama nating pagnilayan kung paano tayo magiging dahilan ng kaligayahan ng ating kapwa. At kung paano natin mapapasaya si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating mga simpleng gawa. Ika nga nila, be the reason someone believes that goodness is still exists. Kaya mga kapatid, pakinggan at damhin natin ang mensahe ng gabing ito, idkhalus surur alal muslim, ang pagpapasaya sa isang kapwa Muslim. Ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Kaya naman, ito ay paulit-ulit na binanggit sa Quran at Sunnah. Sapagkat ito ang daan tungo sa tamang patnubay at tunay na tagumpay sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, malinaw daw po. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Opo. Ang ating ikalawang MC na si Muhammad Ali Mahmud, malinaw daw po ang ating live. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Okay, balikan natin ang sinabi. Ang talata na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ila akhir ayah. Sa pinaka malapit nitong kahulugan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, at magsalita kayo ng tapat na salita.
Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. At aayusin niya ang inyong mga gawa at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ang sino mang tumalim kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, faqad faza fawzan 'azima, siya ay tunay na nagtagumpay. Fawzan 'azima, ng malaking tagumpay. Mga kapatid sa Islam, may isang dakilang uri ng pagsamba na kadalasan na hindi nabibigyan ng sapat na pansin ng maraming tao, ng marami sa atin. Dahil sa, siguro, abala sila sa hirap ng buhay. Subalit, ito isang dahilan ng kapanatagan. Ano nga mang kapanatagan? Yung sinasabi natin, tranquility of heart, kung hindi ko nagkakamali. Okay, kaligayahan, pagkakaisa, habag, at pagmamahalan sa pagitan ng mga Muslim. Isa ito sa mga pinakamamahal na uri ng pagsamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang gumagawa nito ay minamahal ni Allah, pinaiibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga tao. Kung siya ay dumarating, napapasaya niya ang mga tao, at kung siya ay wala, hinahanap siya ng kanilang mga puso. Ang pagsambang ito ay ang sinasabi natin pagpapasaya sa puso ng isang Muslim. وعن عمر بن الخطاب وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأفعال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, ang pinakamamahal na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pinakamalaking pakinabang sa kapwa Muslim. Pinakamalaking pakinabang sa kapwa. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Ang pinakamamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamamahal na tao kay Allah, ay ang pinakamalaking pakinabang sa kapwa. Wa habbul af'al ilallah, at ang pinakamamahal na gawa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhilu ala qalbil muslim. Ibig sabihin, ang kaligayahang iyong ipinasok sa puso ng isang Muslim. Yan ang pinakamamahal na gawa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqi akahu al-muslim bima yuhibbu, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makatagpo ng kanyang kapatid na Muslim at ipakita sa kanyang isang bagay na makapagpapasaya sa kanya at ipasasayahin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Qiyamah, sa araw ng paghukom. Sarahullahu azza wa jalla yawmal qiyamah, pasasayahin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Wasuila alayhi salatu wasalam, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Alin ang pinakamainam na gawa? Yan ang katanungan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi, idkhalu surur ala mu'min. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na gawa ayon sa tanong sa kanya, anong pinakamainam na gawa? Kanyang sinagot, ang pagpapasaya sa isang mananampalataya o ang pagpapakain sa kanyang nagugutom o ang pagtatakip sa kanyang kahihiyan. Yan ang pinakamainam na gawa na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay tanungin ng isang lalaki. Opo. At tinanong, may ilan sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum nang tanungin, ano na lang ang natitira sa iyo sa mga kaligayahan ng mundo? Ma baqiya laka min laddati dunya. Qal idkhalu sururi ala al-ikhwan. Anong sinabi? Ang katanungan, ilan sa mga katanungan sa mga sahaba, ano na lang natitira sa iyo sa mga kaligayahan ng mundo? Sinabi, kanyang sagutan, ang pagpapasaya sa aking mga kapatid. Ang pagpapasaya sa aking mga kapatid. Wasuila Imam Malik. At tinanong, at nang tanungin si Imam Malik, rahimahullah,
ang Imam ng Madina, ayyul a'mali tuhib? Alin sa mga gawain ang pinakagusto mo? Anong sinabi ni Imam Malik rahimahullah? Idkhalu surur 'ala al-muslimin. Ang pagpapasaya sa mga Muslim. At habang mas malapit sa iyo ang isang tao, alam mo ba kapatid, mas higit ang karapatan niya na mapasaya mo. Anong sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Inna Allah bikulli shay'in alim. At ang mga kamag-anak ay mas may karapatan sa isa't isa ayon sa kitab ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maalam sa lahat ng bagay. Kaya pagsikap tayong isagawa ang dakilang gawaing ito, ang pagpapasaya sa kapwa Muslim, sapagkat ang bunga ng kaalaman ay ang pagsasagawa nito. Wa mimma yudkhulu sururu 'ala al-muslimi umurun kathiratun. Wa minha ating babanggitin kabilang sa mga bagay na nakapagdudulot ng kaligayahan, nakapagdudulot ng kagalakan sa isang Muslim ay ang mga babanggitin natin, ang mga sumusunod. Una, ang sinasabi nating al-ibtisama. Ang ngiti. Ang ngiti ay sugo ng pag-ibig at palatandaan ng kasiyahan sa puso. Ang ngiti ay sugo ng pag-ibig at palatandaan ng kasiyahan sa puso. Hindi yung umingiti tayo pero alam natin, puso natin umiiyak na. Hindi yun ang binabanggit natin. Opo. Pero ganoon pa man, kung nais natin yung pagpapasaya sa ating kapwa, kahit na alam natin na durog na ang puso natin, nagpapakita pa rin tayo ng kasiyahan, kaligayahan, kagalakan sa ating kapwa. Opo. Hindi natin pinahalata sa kanila na nakangiti man tayo, pero nasa likod ng bawat ngiti ay ang puso ay sugatan. Hindi natin pinapakita sa kanila. Opo. Kasi ang layo natin ay ang kagalakan sa ating kapwa na kung saan ito ay isa rin sa malaking pagsamba na bagay na kapaki-pakinabang para sa atin at para sa kapwa natin. Okay. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun." Ang iyong pagngiti sa harap ng iyong kapatid ay isang kawang gawa, isang sadaka. Ngumiti ka lamang sa kapatid mo, nakapagsadaka ka na. Alam di ba, hindi lang ma-realize natin na hindi lang sa paraan ng salapi, sa yaman ng isang tao, sa luho ng isang tao, kahit yung walang yaman, walang luho, walang pera, maaaring makagawa ng malaking bagay. Maaaring makagawa ng malaking bagay na kapaki-pakinabang. Imagine mo, ano sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong pagngiti sa harap ng iyong kapatid na Muslim isang kawang gawa. Sa iyong kapatid isang kawang gawa. Ngayon, umiti ka lang, nakasmile ka lang. Nakakuha ka na, nakapagbigay ka ng isang sadaka, isang kawang gawa. Ilang kawang gawa ba ang kaya mong gawin? Ang ngiti na sinasabi natin dito ay ngiti na walang ibang hangad, walang ibang layon, kundi ang habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ngiti dahil mangungutang ka, dahil may kailangan ka, hindi po. Ang ngiti dito, ang layon, ang habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pagpapatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang hadith na sinabi ni Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an, kanyang sinabi, Alhamdulillah for everything, everyone watching, inshallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, konsulta karima. Opo. Shout out po sa iyo. Okay. Si Jarir, kanyang sinabi, simula nang ako yumakap sa Islam, hindi kailanman itinaboy sa akin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kailanman hindi niya ako nakita maliban sa siya ay nakangiti sa akin.
Ah, siguro pwede natin gawin yung ganung klaseng bagay. May problema man tayo. Bakit hindi natin ibukod ang problema natin doon sa harap ng kapwa natin mga Muslim? Problema natin, iwan muna natin habang kaharap natin ng kapwa natin Muslim. Dahil sinasabi ko, maaring ang pagngiti natin at paglimot natin pansamantala sa mga problema natin na hindi natin dalhin sa harap ng mga kapwa natin, sa harap ng kaibigan natin, kapatid nating Muslim, kapwa natin, pansamantala, talikuran muna natin at iharap natin sa kanila ang magandang mukha, magandang ngiti. Alam niyo, may possible ito. May possible. Nang dahil sa layon mo na mabuti, maghatid ng kabutihan sa kapwa mo, pagpapasaya sa kapwa mo, may posible na ang kinalimutan mong sandaling mga problema ay ibibigay sa inyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ang solusyon para dito. Nakangiti ka sa harap ng iyong mga kapatid. Nang hangarin mo ay pagkalugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, habag ni Allah. Mga bagay na kinilimutan mo sa nila habang dala-dala mo, habang nakangiti ka sa harap ng mga kapwa mo. Maaring pagharap mo doon sa bagay na tinilikuran mo, ibinigay na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang solusyon sa bagay na ito. Maari. Hindi ba't ang tapat ng mabuting gawa ay isang mabuting gawa na rin? Hindi ba't ang gantimpala ng isang mabuting gawa rin? Hindi ba't ang gantimpala ng isang mabuti ay isang mabuti na rin? Hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan? Hindi ba't ang mabuti ay walang ibang gantimpala kundi ang mabuti na rin? Sa ganung klaseng proseso bagay, alam mong may dinadala kami problema, ibubukod mo yun, tatalikuran mo dahil harap ka sa mga kapwa mo. Hindi mo dadalhin sa kanila. Harap ka, pansamantala kalimutan mo. Ngingiti ka sa kanila upang maging kapaki-pakinabang sa kanila. Maghahatid ka ng kasiyahan, kagalakan para sa kanila. Ang bagay na iyon, ilang minuto lang yun, ilang segundo lang ang paghaharap mo sa kanila. Na pansamantala, panandalian mong kinalimutan ang dala-dala mong problema. Nakangiti ka, pero alam mong may bumabagabag sa isip mo. May dinadala kang diyan sa damdamin mo na napakasakit, pero nang dahil sa pagharap mo sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid na Muslim, kinalimutan mo ang bagay nito dahil ang hangad mo ay pagkalugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay parte ng isang pagsamba. Maaring paglingon mo doon sa sandaling kinalimutan mo na bagay na problema, maaring magkaroon ng solusyon. Ibibigay sa iyo ni Allah ang solusyon. Mabilis ang solusyon. Hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Meron pa bang gantimpala sa mabuti maliban sa mabuti? Allahu Akbar. Imagine. Kaya, kung haharap tayo sa kapwa natin, kung may dala-dala tayong problema, maaari bang ibukod na lamang natin ito? At umarap tayo sa kanila ng mabuti, ng may kasiyahan, may kagalakan upang maging kapaki-pakinabang tayo sa mga tao. Okay? Ituloy natin. Ang bagay na iyon, kay Jarir ibn Abdullah, na tuwing nakikita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakangiti ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalaki ang naging epekto ng bagay na iyon sa puso ni Jarir radhiyallahu ta'ala. Kaya't ang bagay na hindi niya kinalimutan. Ikinuwento niya ito sa mga tao bilang isang aral at paalala. Kaya't, mga kapatid, gawin natin huwaran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakilala mo man, hindi mo kakilala, basta alam mong tao, ngitian mo, isang ngiti mo lang. Hindi ba ang isang ngiti sa isang kapatid, sa isang kapwa, isang sadaka? Bakit tayo magdadamot sa isang ngiti? Di naman siguro aabot ang ngiti natin hanggang tenga. Bakit natin sila pagdadamutan? Ngiti na nandoon sa puso natin na natutuwa tayo. Bakit tayo magdadamot na alam natin ang bawat ngiti na maibibigay natin sa tao, may harap natin sa tao, isang sadaka? Bakit tayo magdadamot? Okay. Gawin natin huwaran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang mga tao sa paligid mo ay
nangangailangan ng iyong ngiti. May mga pagkakataon na may dumating sa'yo, may problema, o malungkot, nakasimangot, pero yung nakita ka dahil masayahin ka, ang mukha mo maaliwalas. May mga pagkakataon na may dumating ka dun sa punto, dumating ka dun sa kaklase mo, sa kaibigan mo na hindi na maidrawing ang mukha, pero ikaw maaliwalas pa rin ang mukha. Nang dahil doon, nagkaroon sila ng pag-asa. Ha? May mga taong problemado, pero simpleng ngiti mo lang, paghahatid sa kanilang kakasayahan, kagalakan, alam niyo ba, nasusolusyonan agad ang kanilang problema. Gumagaan yung dinaramdam nila. Gumagaan yung naandyan sa puso nila. Ngiti lang yun. Ha? Ano pa kaya kung mabigyan mo ng pera? Sabi na, saan ang Gcash mo? Ano pa kaya? Mas malaki ang maibibigay mong ngiti at kagalakan sa tao. Sila ay natutuwa sa simpleng bagay sapagkat nakikita nila ang pagpapasaya sa isang kapwa bilang isang anyo ng pagsamba. Tulad din ng pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno at pag-hajj. Ikalawa, pagbibigay ng regalo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, tahado. Magbigayan kayo ng regalo, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang kayo ay magkagustuhan, tahabbu, upang kayo ay magkagustuhan, magkaibigan. Maglapit ang mga puso nyo. So pagbibigay ng regalo sa bawat isa, nagkakaroon yung ugnayan sa isa't isa. Nagkakaisa ang bawat isa, na umiibig ka sa kapwa mo, napamamahal ka sa kapwa mo, na walang ibang hangarin kundi ang pagkalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag naman yung hanggat meron kang maibigay, ibigay mo sa kapwa mo. Magregalo. Magbigayan kayo ng regalo upang mabuo yung pagmamahalan sa pagitan niyo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay nagbibigay ng regalo at tumatanggap din ng regalo. Ang pagbibigay ng regalo, mga kapatid Islam, sa matatanda ay nagpapasaya sa kanila. Lahat naman tayo nakaranas. Lahat tayo nakaranas, simpleng bagay lang binigay sa atin, chocolate, ano pa kaya kung thawb ang ibigay sa atin, gaano kasaya isang tao. Gaano kasaya. Inuulit ko, ang pagbibigay ng regalo sa matatanda ay nagpapasaya sa kanila. At muling nagbabalik ng kadalisayan ng ugnayan, ng relation. So yung pagbibigay naman ng mga regalo sa mga bata, alam niyo ba, nagpapalambot ng kanilang mga puso. At nagdudulot ng galak sa kanilang mga magulang. Napapansin niyo ba pag kayo magbigay kayo ng regalo sa isang bata, lalo na sa isang yagit, makikita niyo ang kasiyahan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga mata. Halos maiyak na nandoon yung saya nang dahil doon sa pagbigay mo ng isang regalo. Opo. Nang dahil doon, napapalambot ang kanilang mga puso. Nagdudulot ito ng kasiyahan at galak sa kanilang mga magulang. Isang araw, dinala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang damit na may guhit, may palamuti. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaan si Khalid? Siya isang babae, anak ni Abul As, na ipinanganak sa Habasya. Opo. Ipinasuot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang damit habang masayang-masaya itong tinitingnan ni Khalid. At sinabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
na ang ibig sabihin ng wikang Habasya, ito ay maganda. Khalid, ito ay maganda. Ha? Khalid, ito ay maganda. Hada sana, ya Khalid, hada sana, ya Khalid. Ito ay maganda, ito ay maganda. Opo. Subhanallah. Gaano kaya kalaki ang tuwa ng batang iyon sa simpleng regalo na iyon? At gaano kalalim ang galak sa puso ng kanyang mga magulang na makita nilang pinasaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ring kwento, sa isang tao mula sa mga nauna, sa mga naunang mga henerasyon ng mga Muslim, ay napadaan sa mga batang naglalaro. Bumili siya ng mga konting matatamis na pagkain at ipinamahagi ito sa kanila, pinamigay ito sa kanila. Nang tanungin siya kung bakit ito ginawa, bakit na ito ginawa, sumagot siya, upang magtamo ako ng gantimpala at mapasaya sila ng munting halaga lamang. Tunay nga mga kapatid Islam, ang pagpapasaya sa kapwa gaano man kaliit ay isang gawaing mahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang pintuan ng kabutihan na dapat natin buksan araw-araw. At kabilang din sa mga paraan ng pagpapasaya sa kapwa Muslim ay ang ipabatid mo sa iyong kapatid na Muslim ang pagmamahal at mataas niyang katayuan sa iyong puso. Okay. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني يحبك هذا إني يحب هذا. Okay, sorry, nagkamali ako sa atin. Isang lalaki ang nakaupo noon kasamang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may dumaan na isang lalaki. Sinabi niya, Ya Rasulullah, tunay na iniibig ko ang lalaking ito. Inni uhibbu hada. Tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabihin mo ba siya na mahal mo siya? Nasabihin mo ba na mahal mo siya? Nasabihin mo siya kasi sabi niya, iniibig ko ang lalaking ito. Kaya sinagot ng lalaki, sabi niya, hindi pa. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo sa kanya. Kaya't agad-agad sinabi niya, dun sa lalaki, sabi niya, tunay na mahal kita. Alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ano bang isinigot ng lalaki? Pagkatapos na sabihin yon, sabi niya, iniuhibbuka fillah. Katotohanan, tunay na iniibig kita. Alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kanyang sinabi, faqala ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi. Naway mahalin ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanya mo ako minahal sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa akin. Okay. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Isang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag minahal na isang taong kanyang kapatid, ipaalam niya sa kanya na mahal kanya. Oh, mahal mo siya, mahal kanya. Ipaalam mo sa kanya, ipaalam niya dito na mahal niya ito. Mahal mo kapatid mo Muslim, sabi mo, mahal kita. Pero ngayon, pag magsabi, I love you, may nagsabing I love you. May magsabi sa I love you, parang naiiba eh. Iba na yung iniisip ng ibang tao. Pero kung nasanay tayong mag-isip ng mabuti, dahil alam natin na ang pagsabi natin na gusto kita, iniibig kita, mahal kita, ay walang ibang hangarin kundi ang pagkalugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit ka pa mag-iisip ng iba? Pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba ar-rajulu akhahu, kapag minahal ng isang tao ang kanyang kapatid, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Sabihin niya sa kanya, ipabatid niya sa kanya na katotohanan, iniibig niya siya, mahal niya siya. Kaya sabihin mo, mahal kita.
iniibig kita, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sabihin mo sa kanya, sagutin mo, pag sinabihan ka ng ganun, sagutin mo siya. Ahabbakallahu kama ahbabtani. Naway mahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagmamahal mo sa akin para sa kanya. Napakarami sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nagmamahalan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, nakakalimutang isagawa ang mabiyayang sunna na ito. Nakakalimutan ang ipahayag ang pagmamahal sa kapwa sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, nandun na sabi natin, best friend mo siya, BFF mo siya. Oo. Alam mo sa sarili mo, mahal mo siya. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung sunnah na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akahu, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Kung mahal ng isang tao, nawawala ang sound ko. Nawawala daw ang sounds ni Nuh. Hindi ko alam sa atin. Okay po ba? Yes, Sheikh, okay po. Akala Baka ko damay ako. natanggal lang yung saksakan ng speaker niya. Akala ko damay ako. Okay. Lagi natin pagkatatandaan yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akahu, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Kapag isang tao mahal niya ang kapwa niya, ang kapatid niya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Sabihin, ipabatid, ipaalam mo sa kanya. Ito ay mabiyayang sunna na nakakalimutan natin. Marami sa atin nagmamahalan. Mahal natin ang mga kapatid natin. Pero yung ipabatid mo sa kanila na, uhibbuka. Kapatid, mahal kita. Brother, I love you. Sister, I love you. Yung ipabatid sa kanila na mahal mo sila alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, isang mabiyayang sunna na nakakalimutan natin. Samantalang ang simpleng pagpapahayag ng pagmamahal ay nagpapasaya, nagpapalabot ng puso at nagpapalakas ng ugnayan sa pagkakapatiran o ng pagkakapatiran. Mga kapatid, kasama rin sa mga gawaing nakapagdudulot ng kagalakan ay ang pagbibigay ng pagbati. At bati ng kagalakan. Gaya ng halimbawa, pagbati sa Eid al-Fitr, Eid al-Adha, pagbati sa pagkakaroon ng bagong anak, pagbati doon sa mula sa pagkakaroon ng paggaling mula sa karamdaman o sa ligtas na pagbabalik mula sa paglalakbay, mga bagay na pagbati na maaring ipagkaloob natin o maaring sabihin natin sa kapwa natin. Ang mga simpleng salitang ito ay may bigat sa puso ng kapwa Muslim at nagiging tulay ng pagmamahalan. At kabilang din, alam niyo ba ang topic na to ay binigay po sa akin ito ni ang ating butihing kapatid na ating ding co-founder na si Gerald Arab Soto. Siya pong nabigay sa akin ng subject nito. Okay. Kabilang din sa mga nagpapasaya sa kapwa ay ang pagbibigay ng magandang balita. Pagbibigay ng magandang balita. Bashar. Okay. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng mabuting balita sa kanyang mga alipin na may takot, ng kanyang sabihin, "Walladina jitanabut tagut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad. Alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Sa pinakamalapit na kahulugan nito, at yung mga lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanila ay may magandang balita. Kaya magbigay ka ng magandang balita sa aking mga alipin. Yaong mga nakikinig sa salita at sinusunod ang pinakamainam dito, at sila yaong ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ang may mga malalim na pag-iisip. At higit pa rito, mga kapatid sa Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapaghatid ng mabuting balita at babala. Faqala subhanahu wa ta'ala, "Inna arsalnaka bil haqqi bashira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim."
Tunay na isinugo. Inaarsal-naka. Tunay na isinugo ka namin na may dalang katotohanan bilang tagapagbigay ng magandang balita at tagapagbabala. At hindi ka pananagutin hinggil sa mga naninirahan sa naraka, sa impyerno. Kaya't maging tulad tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, tagapaghatid ng mabuting balita, tagapagpalaganap ng pag-ibig at tagapagbigay ng galak sa puso ng mga tao. Sapagkat sa bawat ngiti, sa bawat mabuting salita at sa bawat pagpapahayag ng pagmamahal ay may gantimpalang magmumula o nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamahabagin at pinakamasayahing tagapagpasaya ng mga puso. At tunay ngang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang balita ang propeta. Binigyan ng magandang balita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa kanyang mga marangal na kasamahan tungkol sa kanilang mga paraiso o di tungkol sa pagpasok sa paraiso. Sa isang hadith, nabanggit, isang araw ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa hardin ng Madina, nakaupo sa gilid ng isang balon at nakababa ang kanyang mga paa rito. Dumating si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an at kumatok upang humingi ng pahintulot. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasukin mo siya at bigyan mo siya ng magandang balita ng paraiso. Pagkaraan, dumating si Umar radhiyallahu ta'ala an at ginawa rin ang katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papasukin mo siya at bigyan mo siya ng magandang balita ng paraiso. At nang dumating si Uthman radhiyallahu ta'ala an, sinabi ng propeta, papasukin mo siya at bigyan mo siya ng magandang balita ng paraiso. Ngunit siya ay makakaranas ng matinding pagsubok. Sino? Si Uthman radhiyallahu ta'ala an. Huwag natin pag-usapan ng patungkol kay Uthman kasi mahaba ang pag-uusap sa bagay na iyan. Ang sinabi doon, papasukin mo siya, bigyan siya ng magandang balita ng paraiso, ngunit siya ay makakaranas ng matinding pagsubok. So, mga bagay na yun, huwag na natin pag-usapan. Inshallah. At sa ganitong paraan, namuhay na marangal ang mga propeta, namuhay na marangal ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapatiran, sa pagmamahalan, at pagkalinga sa isa't isa. Isang gabi, pumasok ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid kasama sina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, Umar, at daroon si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an na nagdadasal at nagbabasa ng surah An-Nisa. Nang matapos niya ang kanyang pagdarasal, nagdua siya, nanalangin siya. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humiling ka at ito ay ibibigay sa iyo. Humiling ka at ito ay ibibigay sa iyo. Ngunit hindi narinig ni Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ng mga salitang ito pagkatapos ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagnanais bumasa ng Quran ng sariwa tulad ng kung paanong ito ay pinahayag, ay basahin ito ayon sa pagbabasa ni Ibn Abd. Ibig sabihin, ni Ibn Mas'ud. Nang marinig nito, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ng Umar, nagalak sila ng labis. Kinabukasan, nagmadali silang pareho upang ipabatid, upang sabihin kay Ibn Mas'ud ang magandang balita. At alam niyo ba, nauna si Abu Bakar kaysa kay Umar sa pagsasabi nito. Lagi na lang nauna si Abu Bakar. Ngunit higit pang kamangha-mangha ang kwento ni Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala nung siya ay naiwan sa Ghazwa at Tabuk. At pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na makipag-usap sa kanya sa loob ng ilang taon. Hanggang sa dumating ang panahon ng kanyang pagtanggap ng kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka magtanong kayo bakit siya hindi kinausap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, wag na muna natin pag-usapan dahil mahaba-haba na rin ang kwento. Pakinggan ang bahagi ng kanyang kwento. Ayon sa kanyang sariling salaysay, sa Sahih Muslim, sa Bukhari, narinig kong may sumisigaw mula sa tuktok ng bundok. O Ka'ab bin Malik, magalak ka sapagkat may magandang balita para sa iyo.
Tumakbo ang mga tao upang iparating sa amin ang magandang balita. Kaya agad akong lumakad patungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang ako'y papalapit, sinalubong ako ng mga tao, grupo-grupo na bumabati at nagsasabi, naway maging masaya ka sa pagtanggap mo ng kapatawaran ni Allah sa iyo. Hanggang sa makarating ako sa masjid. Naroon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaupo sa gitna ng mga tao. Tumay si Talha bin Ubaidullah radhiyallahu ta'ala an, tumakbo patungo sa akin. At kinamayan ako at binati ako sa aking pagsisisi. Sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang lalaki ang tumayo noon maliban sa kanya. At hindi ko iyon nakakalimutan o hindi ko iyon nakalimutan kailanman kay Talha ibn Ubaidullah. At sinabi ni Ka'ab, na makaharap ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mukha ay nagniningning ng kahagalakan. At sinabi niya sa akin, magalag ka, o Ka'ab. Ito ang pinakamagandang araw sa iyong buhay mula nang ikaw ay pinanganak ng iyong ina. Ganito kabuti at kapuno ang pagmamahalan ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasamahan. Namuhay sila sa isang kapaligiran ng pagkakapatiran, malasakit at tapat na pagmamahalan. Na isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit masaya at mapayapa ang kanilang pamumuhay. Ang bawat isa sa kanila ay nagsisikap magpasaya ng bawat kapwa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa tatlong iniwan sa likod, sa kabilang nakabilang si Ka'ab bin Malik. Opo. Wala thalathatil ladina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat ila akhir aya. At sa tatlong naiwan hanggang sa ang lupa sa kabila ng ay tila naging masikip para sa kanila at ang kanilang mga sarili ay nabalisa at inakala nilang walang kanlungan mula kay Allah maliban sa Kanya. At sa tatlong naiwan hanggang sa ang lupa sa kabila ng kalawakan niya ay tila naging masikip para sa kanila at ang kanilang mga sarili ay nabalisa at inakala nilang walang kanlungan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Kanya. Pagkatapos ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsisisi upang sila ay magsisi. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. Ganito ang tunay na diwa ng sinasabi nating idkhalu surur al-Muslim, ang pagpapasaya sa kapwa Muslim. Ito ay hindi lamang simpleng kabaitan, kundi isang gawaing sinasabayan, isang gawaing sinabayan ng pag-ibig, malasakit at pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, kabilang din sa mga paraan ng pagpapasaya sa kapwa Muslim ay ang magaan at mabuting pakikipagbiruan sa pamilya, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, at maging sa mga bata. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay nakikipagbiruan sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga kasamahan. Nakaupo siya sa piling nila, nakikipag-usap sa kanila tungkol sa ilang bagay na karaniwang pinag-uusapan noong kapanahunan ng Jahiliya. At kapag sila ay tumatawa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama nila. Subalit ang kanyang biruan ay may bihangganan, puno ng kabaitan at walang kasinungalingan, hindi katulad ng mga biruan natin ngayon sumusobra. Hindi na maganda. Isinalaysay sa isa sa mga paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nanatili sa isang maliit na tolda. Dumating si Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala an, isang lalaking may malaking pangangatawan at humingi ng pahintulot na makapasok. Anong sinabi? O Propeta, napasok ba ako? Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumasok ka. Pagkatapos ay nagbiro si Auf at nagsabi, lahat po ba ako? Ya Rasulullah?
At napangiti ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, pumasok ka ng buo, lahat ka. Kasi nga, malaki ang pangangatawan ni Auf bin Malik radiyallahu ta'ala. Subhanallah. Sa simpleng biro ang iyon, naramdaman ng mga kasamahan ang init, pagmamahal, at kababaang loob ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang pagbibiro at pagpapagaan ng loob sa kapwa isa sa mga daan ng pagpapasaya sa mga puso ng mga Muslim. At kabilang pa rin sa mga nakapagdudulot ng galak sa kapwa ay ang mabuting salita. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, kalimatu tayyibatu sadaqatun. Ang mabuting salita ay isang kawang gawa, isang sadaka. At inuutos mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kanyang mga alipin na pumili ng pinakamainam na panalita ng kanyang sabihin, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ila akhirih. At sabihin mo sa aking mga alipin na magsalita ng pinakamainam sapagkat ang syaitan ay naglalagay ng alitan sa pagitan nila. Katotohanan ng syaitan ay lantarang kaaway ng tao. Tunay nga. Isang salita ang maaaring magtaas ng dangal, magpasigla ng loob, at magtaguyod ng kabutihan, at sa kabilang banda, isang salita rin ang maaaring makasira, makapagpahina, at makapagpasama ng loob. Kaya maging maingat tayo sa ating pananalita. At kayo mga ustad, mga tagapagturo, mga magulang, mga tagapayo, palakasin ninyo ang loob ng inyong mga estudyante at anak. Ipakita ninyo ang inyong pagmamalasakit at gabay. At idalangin nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan sila ng tagumpay, direksyon at tulong sapagkat sila ang pag-asa at sandigan ng kinabukasan. Naway ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na makita sa ating mga anak, mga kapatid, at mga minamahal ang bagay na magpapasaya sa ating mga puso at magdudulot ng ligaya sa ating mga kaluluwa. At sa lahat ng mga nilalang. Naway gawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dahilan ng kasiyahan, pag-ibig at kabutihan sa ating mga kapwa. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalataya. Ngayong gabi dito sa Pilipinas at hapon naman sa ating mga kapatid dyan sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Dammam, sa mandako ng mundo, natapos natin ng isang napakagandang pagdinilay tungkol sa isang dakilang gawa na madalas nating nakaligtaan. Idkhalus surur alal muslim, ang pagpapasaya sa kapwa Muslim. Mga kapatid, sa mundong puno ng lungkot at pangamba, maging tayo nawa ang dahilan ng pag-asa ng iba. Dahil hindi natin alam, baka ang ngiting na ibahagi natin ay siyang magpapatatag sa pusong gustong sumuko. Tandaan natin, sometimes, the light you give to others is the very light that will guide you in your darkest times. Kung kaya't huwag nating ipagdamot ang kabutihan, huwag tayong magsawang magpasaya, kahit sa pamamagitan lamang ng simpleng salita, maliit na tulong o taos-pusong dasal. Sapagkat sa bawat pusong nagpasaya o di kaya sa bawat pusong napasaya mo, may gantimpalang ibinabalik sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Mas higit pa sa naibigay mong ligaya. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pagtitipon ngayong gabi, iwan ko sa inyo ang isang kasabihang sanay manatiling buhay sa inyong mga puso. The joy you plant in someone's heart today might be the flower that blooms in your Jannah tomorrow. Naway gawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mga alipin na nagdadala ng ngiti sa iba, mga puso na nagpapakalat ng kabutihan at mga kaluluwang
laging naghahangad ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, barakallahu fik ya Shaykhana wa uhibbuka jiddan. Alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Ustad Abu Ziyad. At alam po naman natin, siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari po ay ating isulat ito sa malinis na papel at inshallah ay ating itatanong sa, bukas sa susunod na muhadara, inshallah bukas. At jazakallahu khairan ya Shaykhana sa iyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin at maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ay hinihiling po namin na pangunahan niyo po kami sa kafaratul majalis. Okay, una-una sa lahat, huwag natin pagkaitan ng sarili natin na maging kapaki-pakinabang sa kapwa Muslim o kapwa-tao. Huwag nating pagkaitan ang ating sarili na maging kapaki-pakinabang sa kapwa. Maging sa maliit na bagay, malaking bagay man ito, nang ayon sa iyong kakayahan, huwag mong pagkaitan ang iyong sarili. Dahil ang pagkakait mo sa iyong kapwa, sa bagay na maaaring makapagpasaya sa kanya, ay pagkakait mo rin ito sa iyong sarili. Kaya huwag natin pagkakaitan ng ating sarili, lalo ang ating kapwa. Maging kapaki-pakinabang tayo, ng mabuti para sa ating kapwa. Naway pangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Katulad ng sinabi ko kanina, na pinakahuling quotes na binigay ko kanina, the joy you plant in someone's heart today might be the flower that blooms in your Jannah tomorrow. Huwag natin kalimutan ang bagay na yan at mga bagay-bagay na nasabi natin kanina. Naway pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at iligtas sa anumang kapahamakan saan man dako ng mundo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.